kapatid dyan. Ang iba, wala dyan nung panahon ng mag-meeting. Katatagan. Ikaw bilang leader, kailangan matatag ka. Ginawa ng Umar bin Khattab, binigyan niya ng Muhammad Jamer. Si Muhammad Jamer po, hindi ko ay isang estudyante sa Salamat tayo Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito tayo ngayon sa sa atin na dumaan ng pagiging leader kahit ng mga estudyante pa tayo sa elementary, sa high school, sa college, dumaan tayo ng pagiging officers ng mga organisasyon. Ngunit yung mga naging experience natin kakaiba sa panahon natin ngayon na nandito tayo sa Islam. Noong mga panahon natin sa pagiging estudyante natin ng mga organisasyon, yun ay sumusunod tayo sa kung ano yung na ito dahil dito rin ako nanggaling, nauna lang ng kunti sa kanila ng mga ilang taon. So sa taon na ito, yan, pinaresenta ko sa inyo yung mga kapatid dyan. Ang iba, wala dyan nung panahon ng mag-meeting, mag-picture. So iilan lang yung mga naka-attend dyan. Pero nilagay ko ng ganyan para makita ninyo yung nandyan yung unang previous president natin, nagwapo, at saka itong bago ngayon, nagwapo rin, mga gwapo mga tao kasama ng mga ibang officers. Yan, nagiging mga opisyales, nagbibigay ng leadership o guidance sa ating mga, yan ko na rin ng Tagalog, baka may iba dyan na allergy, ayaw ng English. So nandyan yung Tagalog, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya ang kapayapaan bilang isang huwaran sa Islam na pamumuno. So ang gusto kong i-share ay itong mga iilang pinili ko na nakikita ko na sa aking paningin ay mga mahalaga na matutunan natin at saka nung ating mga bagong setup ng officers ngayon. Una kong gustong i-share ay ang pagpapatawad at pagtanggap. Inshallah, papaliwanag ko sa iyo yan mamaya. Ang pangalawa ay ang katatagan bilang mga leader sa Islam. At saka pangatlo, ang pagtanggap ng payo at konsultasyon. Then pang-apat, ang pagtalaga ng mga gawain. Ang panglima, ang pagbibigay pansin sa mga tao at pagpapahalaga sa kanila. Then ang panghuli ay ang pagtakda ng mga prioridad. So inshallah, isa-isahin ko yan, ipaliwanag sa inyo sa mabilis na paraan, sa short lang na oras, inshallah. Ang una kanina, awalan, al-afwo wa tasamuh. Una kailangan talaga itong ang pagpapatawad at pagtanggap. Kasi bilang leader sa Islam, katulad ng sitwasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya rin ay tinuruan ng Allah. Binigyan siya ng Allah ng guidance. So isa ito na lesson sa atin, kung ikaw ay presidente, kung ikaw ay leader ng community o kaya ikaw ay leader ng organisasyon, ng grupo, kailangan mayroon ka nitong attributes na ito. Kailangan ka mayroon ka nitong katangian na ito. Na kailangan sa iyo ay katatagan. Ikaw bilang leader, kailangan matatag ka. Hindi yung kung ano sasabihin ng dito sa kabilang kasama mo, susundin mo. Pag sabi naman ng isa dito, lilipat ka dito ka na naman. So walang mangyayari sa iyo.
may membro ng ating mga followers, kailangan na sikapin natin na maging ganun. Marunong kang magsalita, gumamit ka ng hikma, ng wisdom na pagsasalita. Hindi yung gagamitin mo yung power mo kasi babalik ka always doon sa sinabi ko kanina. Leadership in Islam is not a power or authority. Don't use your authority, don't use your power. Pero anong gagawin mo? It is a responsibility. Responsibility mo na kumalma yung mga problema, maayos yung mga problema. So ito kasama sa mga advices natin sa mga magli-leader sa ating community. I-distribute mo yung mga trabaho. Hindi yung dahil ikaw ang presidente, ikaw ang leader ng community, ikaw na ang gagawa na lahat. Kahit sa panahon ng Umar bin al-Khattab, si Umar bin al-Khattab, sa araw naka-duty siya bilang amir. Pero sa gabi naglilibot siya, yatafakkad ahwal al-muslimin. Naglilibot ang Umar bin al-Khattab hanggang sa minsan mayroon siyang maririnig na mga pag-uusap ng mga tao doon sa mga bahay nila. May pangyayari na mayroong mag-ina na ang trabaho nila ay nagbibinta ng gatas. So yung gatas na nakukuha nila doon sa kanilang kambing o tupa, ang gusto ng ina, inutusan ng ina yung kanyang anak, sabi niya, doon sa anak niyang babae, yung dalaga, sabi niya, dagdagan mo ng tubig. Gusto niya dagdagan ng tubig yung gatas para paglagay sa lalagyan, pagpinta, malaki yung kikitain nila. Sabi ng ina ng anak, hindi yan pwede, sabi niya. So, hindi pinagbawal, sabi niya. Ginawa ng Umar bin al-Khattab, binigyan niya ng igyaza o vacation yung lalaki na yon. Pinapuntahan yung lalaki na yon at sinabi na umuwi ka muna, mag-relax ka muna. So, nalalaman niya, sa pagitan ng kanyang paraan, nalalaman niya ang problema ng mga tao sa kanyang society. Hindi lang siya nagjo-duty ng araw. Minash-shaytanir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِ الْأَرْضِ الْجُرُزِ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم. Muhammad Jamer. Si Muhammad Jamer po, ulitin ko ay isang estudyante sa Al-Munawwar Islamic School at mula po sa Triposit sa ating second session to discuss about leadership challenges in Islamic perspective. Nire-request ko po si Sheikh Benhar Yusuf. Una sa lahat, pasalamat tayo Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito tayo ngayon sa pinaka minamahal na araw na kung saan ang sino bang makapaggawa ng ibada sa panahon ito. Alhamdulillah. Pasensya na kayo kung makasunod dito ay English kasi hindi ako masyadong sa Tagalog. So ang ating topic ngayon is leadership challenges from Islamic perspective. Una-una, itong leadership na to ay siya ngayon ng mayroong mga tao
na leader sila pero walang kalaman. Kulang yung kalaman. Kulang yung